Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, March 9, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil sa Middle East tension, aarangkada na bukas. Price adjustment, uutay-utayin ayon sa DOE. Sa harap ng taas presyo sa krudo, Manila LGU, MMDA at iba pang government units nagpatupad na ng 4-day work week alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pero grupo ng government employees, bakit tumaalma? PBBM, nasa New York na para sa 70th UN Commission on the Status of Women at kampanya para sa pwesto sa UN Security Council. Halagang 680,000 pesos na iligal na drogang shabu at mga baril nahuli sa isang operasyon ng kapulisan sa Arca South, Taguig City. Pagsisimula ng 13th International Pyro Musical Competition, naging magarbo at makulay. Sa palakasan, Pinay tennis sensation Alice Ayala pasok na sa last 16 ng Indian Wells. At sa balitang showbiz, aktres na si Bea Alonzo ikakasal na nga ba sa boyfriend at businessman na si Vincent Co? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang oras na lang, aarangkada na ngayong Martes ang super taas presyo sa produktong petrolyo. Naabot hanggang halos 40 pesos kada litro sa kerosene. Isang linggo pa lang yan magmula nang sumiklab ang Middle East tension ngayong taon. Pero bago nito, may ilan ng gasolinahan ang naunang nagtaas presyo. Kaya naman sinita at pinagpapaliwanag sila ng Department of Energy ukol rito. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Epektibo na ngayong Martes, Marso 10, ang big-time dagdag presyo sa produktong petrolyo, isang linggo mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, naglalaro sa 7 pesos hanggang 13 pesos kada litro ang dagdag sa gasolina. Halos 25 pesos naman ang iakyat sa kada litro ng diesel, habang tumataginting na 38 pesos mahigit ang itataas sa kada litro ng kerosene. Kaya't marami sa gas stations ang punuan ng pila. Gaya ni Jeff na inahabol na mapakargahan ng gasolina ang ilang unit na pinarerentahang sasakyan. Medyo masakit kasi like yung sa gas na namin 5 pesos ang taas eh. Tapos for the diesel naman 12 pesos. Pero yun, kaya talaga inahabol namin sa lahat. Para hindi super bigat sa bulsa ang super oil price hike ayon sa DOE, imbis na isang bagsakan ay gagawing utay-utay ang pagpapatupad nito. Halimbawa sa diesel, hahatiin ng ilang kumpanya na lang isang halos 25 pesos na dagdag presyo sa 3 bagsakan. Kaya't papalo lang sa halos 15 pesos ang dagdag sa kada litro sa Martes, 7 pesos and 30 centavos sa Miyerkules at halos 3 pesos na lang sa Huwebes. Habang ilan pang brand, mas maliit ang gagawing adjustment pero araw-araw naman ito ipatutupad. Ang problema, kahit ngayong March 10 pa lang, dapat epektibong oil price adjustment, may ilang gas stations na ang nauna nagtaas presyo. The staggering starts tomorrow, not before. So that's an unauthorized increase already. Gaya sa Pasig City na tumaas ng higit 50% ang presyo ng diesel o mula 51 pesos and 98 centavos umabot na sa halos 80 pesos kada litro. Ang gas station na ito naman sa Fairview sa Quezon City, 71 pesos na ang kada litro ng diesel mula sa halos 50 pesos o 42% na mas mataas. Sa 87 mga gasolinahan na inspeksyon ng DOE, 55 ang inisyuhan nito ng show cause order upang magpaliwanag. So pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso. Samantala, sa tanong naman kung kailan inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo, ngayong ikalawang linggo pa lang ng krisis sa Middle East, sagot ng Energy Secretary,
Only God knows. We don't know. We don't know. It's not within our control. They have different statements every day. Iba-iba. May nagsasabi na 2 weeks lang to, 4 weeks lang to. Iba, as long as they don't surrender. So we don't know really. Tiniyak ng DOE na tuloy-tuloy ang pag-monitor nila sa galaw ng imported fuel sa world market pati ang magiging epekto nito sa lokal na merkado. Apela rin ng ahensya sa publiko, i-report ang gas stations na nananamantala. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagprotesta ang grupong Piston sa East Avenue, Quezon City para igiit sa gobyerno na ibasura ang excise tax at VAT sa langis. Ayon kay Piston President Modi Floranda, hindi sapat ang inihahain ng gobyerno na provisional fare hike at fuel subsidy para maibsan ang hirap ng sektor. Anya, isang beses lang ibinibigay ang subsidy at hindi sustainable, kaya hindi sapat para tugunan ang totoong pasanin ng mga namamasada. Dagdag ng grupo, posibleng makatulong sa kita ang dagdag pasahe. Pero hindi nito masusolusyonan ang lumalalang problema ng mga tsuper at operator. Ang panawagan namin sa gobyerno, kung gusto niyan tulungan ang mga driver at mga operator at ang mamamayan, tanggalin niya ang excise tax sa langis at tanggalin niya ang VAT, ibasura niya ang oil deregulation law para hindi lamang ang isang sektor ang makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. Uunahin ng Senado ang hirit ng Malacanang na bigyan ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisaayos ang buwis sa langis. Sa gitna yan ng tumataas na presyo ng krudo dahil sa tunggalian sa Middle East. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, kahit magbe-break na ang Kongreso ngayong tag-init, pagkatapos ng susunod na linggo, may oras pa para talakayin kung talagang ito ay emergency. Inaasahan ni Soto na matatanggap niya ang panukala ngayong Lunes at agad itong maipapasa sa mga kinauukulang komite. Inaasahan naman na kaagad magdaraos ng pagdinig ang komite para mapag-usapan ang panukala. Well, I'm supposed to receive it today, the proposals. I'm supposed to receive it today and then I will forward it to the proper committees by tonight or tomorrow. What committee will that be? Ways and Means and Finance. And then And most probably Energy. Kaugnay nga ng super taas presyo ng krudo bunsod ng krisis sa Middle East. Umarangkada na ngayong Lunes, March 9, ang 4 na araw na lang na trabaho kada linggo sa ilang government units. Pero ang isang grupo ng mga kawani ng pamahalaan tutol sa 4-day work week dahil anila sa hindi nababayarang overtime pay ng mas mahabang workday at sa mga maapektuhang no work, no pay na staff. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohan. Simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tugon sa inaasahang big-time dagdag singil sa produktong petrolyo. Bunsod dito ng gera na pinasimula ng alyansa ng United States at Israel nang bombahin ng Iran noong 1 linggo. Sa Metropolitan Manila Development Authority, Lunes hanggang Huwebes na lang ang pasok mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Non-working days naman ang kanilang Biyernes, Sabado at Linggo. Ganito rin ang schedule na ipinatutupad ng Department of Tourism, National Labor Relations Commission, Social Security System Makati Office at Employees Compensation Commission. Habang ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Education, Government Service Insurance System o GSIS, work from home setup tuwing Biyernes. Ngayon naman po ay pag-a-adjust ng aming pagtatrabaho kung paano kami makatitipid at makiisa sa panawagan ng ating bansa, ng ating Pangulo, at pangangailangan ng pagkakataon sa sitwasyon dulot ng Middle East conflict. Sumunod na rin sa direktiba ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pero payo ng alkalde, gamitin ng matalino ang mga Biyernes na walang pasok. So on a Friday, you can use it spending time with your family or even rest. Ang ilan pang lokal na pamahalaan gaya ng San Jose, Nueva Ecija, Gumaca, Quezon at iba pa, ipinatutupad na rin ang 4-day workweek memorandum. Pero paglilinaw ni PBBM,
Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero. Pero sa kabila ng hangarin ng direktiba na makatipid, ang grupo ng government employees na Courage tutol dito. Anila, wala itong nilalamang makabuluhang reforma na magtitiyak ng patuloy na serbisyo ng pamahalaan sa panahon ng krisis. Binatikos rin ng grupo ang 10-hour working days at ura-urada anilang pagpapatupad ng work from home setup na hindi naman anila nabibigyan ng compensation ang overtime. Mapupuruhan rin anila yung mga nasa no work, no pay policy. Mababatid namang una na ring humiling ang Pangulo sa Kongreso ng emergency powers para mabawasan ang excise tax sa langis upang makabawas din sa gastusin ng mga consumer. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 70 OFW mula sa United Arab Emirates o UAE linggo ng gabi. Sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang mga umuwi kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga dumating ang 33 OFW na tumugon sa repatriation program ng pamahalaan, habang ang iba ay mga na-stranded na manggagawang Pilipino sa Dubai. Tiniyak naman ng gobyerno ang pre-repatriation at post-repatriation assistance, kabilang ang pinansyal na ayuda para sa mga umuwi. Mula March 5, umabot na sa 400 OFW at 12 dependents ang nakabalik sa bansa matapos sumiklab ang krisis sa Middle East noong February 28. Nasa New York City, United States na si President Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women. Inaasahan na magbibigay ng talumpati si PBBM sa sesyon sa March 9 sa New York. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa top US companies doon. Sa ikatlong araw ng kanyang working visit, nakatakda ang speech ng Pangulo sa special plenary meeting kung saan inaasahang ipapanawagan niya ang kapayapaan at pagrespeto sa international law. Kabilang rin sa schedule ni Marcos ang pagdalo sa isang reception kaugnay ng kampanya ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. It's very important for us, as you know, because of the challenges that we face in the West Philippine Sea. It still makes an impact for us, precisely because of the conflicts, or rather the challenges that we face. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1822 o National Autism Care, Support and Inclusion Act. Nakasaad dito ang National Plan for Action para sa mas pinalakas na mga programa ng gobyerno para sa persons with autism spectrum disorder. Kabilang rito ang tama at maagang diagnosis, abot kayang intervention mula sa trained professionals at suporta para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Full support naman ang plenaryo ng mataas na kapulungan sa pagpasa nito na nakakuha ng 20 pabor na boto at 0 na negative, 0 abstentions. Kasama sa bumoto ang co-author at co-sponsor ng panukala na si Senator Joel Villanueva na personal na saksi sa mga hamon ng ASD. Like many parents, Mr. President, of 5.1 million children with special needs according to EDCOM2, we continue to dream of a future where our child can live with dignity, independence, and the opportunity to thrive despite the challenges that come with his condition. Again, Mr. President, let me put on record, my beloved Jaden, my biggest hero, this is for you. Itinanggi ng Malacanang na marangya ang nangyaring konsyerto sa loob ng Goldenberg Mansion. Ito ay matapos punahin sa social media ni dating presidential spokesman Harry Roque laban sa pagtitipon sa gitna ng panawagan ng pamahalaan na magtipid sa enerhiya dahil sa lumalalang krisis sa Middle East. Ayon sa palasyo, layo ng programa na iangat ang lokal na mga artist at itampok ang kultura at talento ng mga Pinoy.
Matagal na ring anyang ginaganap ang mga konserto sa Goldberg Mansion at hindi ito basta social na pagtitipon. Lalo't mga estudyante ang karaniwang iniimbitahan ng unang ginang para maipakita sa kanilang galing, talino at sining ng mga Pilipino. Unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque kung ano ang event, sinabi natin konsyerto sa Goldenberg Mansion. Noong pa po to, every month po ito ginaganap. Bakit? Ito po ay para i-promote mismo ang mga local artists natin, ang kultura natin, ang mga Pilipino namin talent. Hindi lamang po ito isang event. Nagsimula na ngang maranasan ng marami ang mainit na panahon pero wag po mangampante dahil may binabantayang low pressure area ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling ulat ng Weather Bureau, nasa mahigit 1,400 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang namataang banta ng sama ng panahon. Mayroon tong katamtamang probability na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Naramdaman naman ang pagulan sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng amihan at throw o buntot ng LPA. Running Superwomen, ramdam at kitang-kita ang lakas at galing ng kababaihan sa isinagawang FCC Women's Run nitong linggo na nilahukan ng mahigit 16,000 runners. Ipinagdiriwang ang taunang Women's Run hindi lang para ipakita ang lakas ng kababaihan, kundi maging ang kanilang resilience at kakayahang makipagsabayan sa kahit anumang larangan, lalo na sa sports. Bata o matanda, game na nakitakbo sa 1-kilometer run, 5-kilometer run, 10 kilometers at 16 kilometers. Layon ng pagdiriwang nabigyan ng plataporma ang kababaihan para sa patuloy na empowerment, pagkakaisa ng komunidad at pagsulong ng pagkakapantay-pantay. Tampok din sa Women's Run ang finisher medal nitong may locket na pwedeng lagyan ng picture at gawing keychain. Happy Women's Day po mga ka-A to Z! Uy, Philippines! Ibinida ni Blackpink member Jisoo ang ilang larawan at behind-the-scenes moments niya mula sa shooting ng bagong Netflix K-drama na Boyfriend on Demand sa beach sa Cebu. Sa Instagram, makikita ang ilang snaps sa resort habang nakasakay siya sa bangka at nagre-relax sa lounge chair kasama ang co-star niyang si Soo In-guk. Sa teaser naman na inilabas ng Netflix para sa K-drama na Boyfriend on Demand, makikita rin ang karakter ni Jisoo na si Sho Mi-rae, isang overworked producer na nananabik sa Pilipinas at ini-imagine ang magandang tanawin ng Cebu. February last year, parehong spotted sina Jisoo at Seo In-guk sa Cebu habang nagsushooting para sa nasabing romantic comedy series. Susunod, halagang 680,000 pesos na iligal na drogang shabu at mga baril nahuli sa isang operasyon ng kapulisan sa Arca South, Taguig City. At pagsisimula ng 13th International Pyro Musical Competition, naging magarbo at makulay. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Halagang 680,000 pesos na iligal na drogang shabu at mga baril ang nahuli sa isang operasyon ng kapulisan sa Arca South, Taguig City. Samantala, 2 pulis Taguig huli rin sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group at PDEA. PNP, ipinangakong makakasuhan at masisibak ng tuluyan sa serbisyo ang mga sangkot na pulis sa drug operations sa Taguig. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sanib-puwersa ang PNP Drug Enforcement Group at PDEA sa pagsabat sa iligal na droga sa Arca South, Taguig City nitong Sabado, March 7. Aabot sa 100 gramo ng iligal na droga ang nakumpiska na mayroong street value na 680,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dapat March 1 pa sana ang isasagawang transaksyon pero naantala ito dahil gustong maniguro ng mga tulak ng droga na lihitimo ang magiging bilihan at walang budol na mangyayari. Walang budol money during that time.
talagang cash yung nakita ni Desiree, which could have triggered the group doon sa binalak nilang hold up. Tinignan lang nila yung pera. Wala silang dalang item during that particular time. Pero sa gitna ng bilihan ng droga, may dumating na 2 nakamotor at pilit na binubuksan ng sasakyan ng police asset. May ibang balak pa pala ang mga nagbebenta ng illegal na droga. So to speak, hold up. Nakuha na yung pera, balak pa nilang kunin yung shabu. Because according to the confidential informant and of course yung ating police asset, sumisigaw sila ng hold up during that time. Dito na napag-alaman ng mga nahuli ng mga miyembro din pala ng kapulisan ang nakipagtransaksyon. May dumating na 2 motor, both riding in tandem. Ang nagmamaneho po, yung 2 pulis. And ang kanilang backrider or pillion, yung 2 other male na kasama nila. And they attempted to rob yung ating confidential informant. Pero maliban sa 3 pangunahing sospek na sina alias Brian, Renzo at Desiree, isinama na rin ang balak mang 11 sa operasyon na kasabwat ng mga drug pusher na sina Police Corporal Ralph at Dennis. Naka-assign ng 2 pulis sa Taguig City Police kung saan nakabase sa Station 9 ng isang pulis, habang sa investigation naman ang ikalawa. Hindi natin kinukonsinte ang anumang uri ng paglabag ng miyembro nito kaugnay sa pinagbabawal na illegal na gamot o pagbatas sa RA 9165. Sinasabi po natin na hindi papayagan ng Philippine National Police ang anumang pagkakamali kaugnay ng kanyang zero tolerance. Dito na rin napag-alaman na may dating na-dismiss na kaso ng bawsi at imprudence ang 2 pulis. Kakasuhan siya ng administratibo para matanggal siya sa serbisyo at siya ipapakulong ng Philippine National Police kaugnay ng kriminal na kaso naman ito. Nasa kustodiya na ng Special Operations Unit ng NCRPO ang mga sangkot na pulis, habang inaasahan naman na ma-inquest sa mga suspect ngayong araw na maaharap sa patong-patong na kaso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsampa ng mga kaso si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. laban sa 18 ex-Marines at kay Attorney Levito Baligod matapos siyang idawit sa umano'y multi-million peso kickback scheme. Naghain si Katapang ng reklamo sa Department of Justice para sa libel, cyber libel, perjury at false testimony laban sa ex-Marines. Nagsampa rin siya ng hiwalay na disbarment case laban kay Baligod sa Korte Suprema dahil umano sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, lalo na sa pagkalat ng disinformation. Sa magkasamang sinumpaang salaysay ng ex-Marines, iniuugnay si Katapang sa umano'y paghahatid ng 8 maleta ng pera kay dating Congressman Zaldico na sinasabing galing naman sa kickback at pagmamanipula umano ng yaman ng Bucor. Mariin itong itinanggi ni Katapang at tinawag na demolition job ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaugnay niya, nagsampa rin ng magkahiwalay na kasong perjury si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at si Arnold Jansen Kalinga Foundation founder Father Flavie Villanueva laban sa 18 kataong tinatawag na ex-Marines. Ito ay matapos sila umanong idawit sa sinasabing payoff sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng pag-host sa mga tauhan ng International Criminal Court noong 2024 hanggang 2025. Nauna nang itinanggi ni De Lima na nakatanggap siya ng milyong-milyong pisong kickback sa flood control at binigyang diin na nahalal lamang siya bilang kongresista nito lang 2025. Ayon pa kay De Lima, naniniwala siyang may kinalaman ang Duterte camp sa mga paratang, gaya rin ng naunang iginiit ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayon naman kay Father Villanueva, hindi niya palalampasin ang mga paratang, lalo na kung layon umano nitong takutin ang mga testigo at pagtakpan ang katotohanan. Ginawa niyo na yan dati sa akin, ang paninira niyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years, unjustly detained for trumped-up, politically motivated, fabricated, illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede ho ba? Sobra na. Stop it.
Tapos na ang investigasyon ng Land Transportation Office sa naiulat na gulo sa NLEX na umano'y kinasasangkutan ng convoy ng gobernador ng Bulacan at isang presidential son. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Sacanilao, may ilang driver na dapat panagutin sa insidente. Maglalabas naman ang ahensya ng opisyal na pahayag, habang hindi diretsahang sinagot ng opisyal kung kasama sa mga driver na mananagot ang Bulacan Governor. Samantala, naglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng writ of preliminary attachment laban sa 16 na ari-arian ni Zaldico kaugnay ng umano'y irregularidad sa isang road dike project sa Oriental Mindoro. Sa ilalim ng kautusan, pwedeng mapasailalim sa kustudiyan ng korte ang mga naturang asset ng negosyante at dating kongresista. Layunin ng hakbang na ito na matiyak na may mapagkukunan ng pambayad sakaling magpasya ang korte na may civil accountability ang akusado. Pinapalinaw ng International Criminal Court Prosecution ang tunay na papel ng 6 na Pilipinong abogadong iniuugnay sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mosyong may petsang March 6, hiniling ng ICC prosecution sa pre-trial chamber na kumpirmahin kung kasama nga sa legal team ni Duterte sina Salvador Medialdea, Salvador Panelo, Martin Delgra, Silvestre Bello, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. Ayon sa prosecution, nabuo ang impresyong bahagi sila ng depensa matapos banggitin sa pagdinig ang kanilang mga pangalan kahit na una na umanong sinabi ng kampo ni Duterte na hindi sila miyembro ng defense team. Sinabi rin ng prosecution na kailangang malinaw kung may access ba ang mga abogadong ito sa confidential documents at information na dokumento at impormasyon sa kaso. Binatikos ni Gabriela Representative Sara Elago ang isa na namang malaswang pahayag ng isang public figure sa gitna ng Women's Month. Ito'y matapos aminin ni Atty. Ferdinand Topacio na minsan siyang nagkakaroon siya ng pagnanasa kay Elago noong mambabatas pa ito ng Kabataan Party List. Ginamit ito pa siyang pahayag para ipagtanggol si Quezon City Representative Bong Suntay. Kaugnay ng kontrobersyal niya ring naging komento tungkol naman sa aktres na si Ann Curtis. Ayon kay Elago, hindi natural na palusot ang pagnanasa para bigyang katwiran ng bastos na pananalita laban sa kababaihan. Babala niya, posibleng maghain ng disbarment case laban kay Topacio. Isinusulong din ni Elago ang mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa safe spaces o anti-bastos law. We've denounced, the remarks from Attorney Topacio since, deep-seated misogyny can also be expressed as desire for a woman. And when these remarks are verbalized in public spaces or even in the halls of power, that is supposed to ensure gender justice and uphold gender equality. This really reinforces the culture of sexism and misogyny, and worse, normalizes harassment in daily life. Nabalot ng kulay at liwanag ang kalangitan ng Seaside Boulevard nitong Sabado, March 7 sa pagbubukas ng 13th Philippine International Pyro Musical Competition. Sa saliw ng iba-ibang awitin at instrumental music, nagpakitang gilas ang Marta Aurelio Group ng Italy at Lux Factory ng France sa pinaka-magarbo at magandang fireworks exhibition. Love in the Sky ang atake ng dalawang naunang bansa na ibinida ang heart-shaped fireworks nila at tila shower ng mga ilaw. Halos tig 20 minutong fireworks display ang performance ng mga kalahok. Susunod namang sasalang sa kompetisyon sa Sabado ang Portugal at United Kingdom. Habang may special exhibition ng Pilipinas sa March 21 at inaabang ang closing performance sa April 11. Sa mga gustong manood, available ang tickets sa official Facebook page ng Philippine International Pyro Musical Competition. Sa aming pagbabalik sa showbiz, aktres na si Bea Alonzo ikakasal na nga ba sa boyfriend at negosyanteng si Vincent Ko?
At sa palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa last 16 ng Indian Wells. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Isang hindi inaasahan na ang nangyari sa sikat na singer na si Gigi Delana matapos mag-collapse sa kanyang performance sa concert sa Samal, Davao del Norte. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang kasal ng aktres na si Bea Alonzo sa boyfriend nitong businessman na si Vincent Ko. Kailan kaya yan? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ika nga, kahit performer, napapagod din. Pero ang pangyayaring ito tila hindi inasahan ng marami. Biglang hinimatay kasi ang OPM artist na si Gigi Delana sa kanyang concert sa Samal Island City, Davao del Norte nitong weekend. Sa video na kumalat ngayon sa social media, makikitang nahimatay si Gigi matapos ang kanyang gig. Agad namang rumisponde ang production team sa kinaroroonan ng singer para i-check ang kanyang kondisyon. Sa official statement ng Tritone Entertainment, over-fatigue ang dahilan ng pagkahimatay ng singer. Pero naging maayos at stable naman ang kalagayan ni Gigi matapos ang insidente. Anila, sa kabila ng hindi magandang pakiramdam, pinili pa rin daw ni Gigi na tapusin ang kanyang performance bilang respeto sa mga taong nagpunta para manood. Nagpasalamat din ang kanyang team sa pag-aalala ng fans at tiniyak na ang priority ngayon ay ang kanyang pahinga at tuluyang paggaling. Are wedding bells ringing soon? Usap-usapan din ngayon ang balitang ikakasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa boyfriend at businessman na si Vincent Ko. Sa inilabas na marriage banns ng St. Peter the Apostle Parish nitong March 8, habang naka-livestream, makikitang nakalista ang pangalan ni na Ferdinand Vincent Co bilang groom at Philbert Angeli Escalante Ranolio na totoong pangalan ni Bea Alonzo bilang bride. Isang official public proclamation ang marriage ban na karaniwang inilalabas ng simbahan bago ang mismong wedding ceremony. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang aktres hinggil dito. Matatandaang nagsimula ang dating rumors ni Bea at Vincent noong 2025, matapos silang maispatang magkasama habang nagbabakasyon sa Spain. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Pasok na sa round of 16 ng BNP Paribas Open si Filipina tennis sensation Alex Ayala matapos mag-retire ng maaga sa laban ang Amerikanang si Coco Gauff dahil sa injury sa braso. Panalo na si Ayala sa unang set sa score na 6-2 at lamang pa ng 2-0 sa ikalawang set nang tuluyan ng hindi makapaglaro si Gauff. Gamit ang malalakas na drop shot at matatag na atake, nilampason ni Ayala si Gauff na nakagawa ng sunod-sunod na double faults. Samantala, sa International Women's Day, binati rin ni Ayala ang mga kababaihang nagbigay daan sa mga susunod na henerasyon, kabilang si Coco na tinawag niyang role model. Sunod namang makakarap ni Ayala ang Czech na si Linda Noskova para sa pwesto sa quarterfinals. Congratulations and laban lang, Alex! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American investor at philanthropist na si Warren Buffett. Ang sabi niya, matutong matakot kapag sakim ang iba.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.